meron? Sabi ko na kay Lilet yung nararamdaman ko. Big confession. How did that go? Hindi ko alam. I tried, pero siguro mali yung timing. Well, hayaan mo lang. Be patient. You know, sometimes it's not about winning their hearts. Sometimes it's about waiting for that right moment to strike. Wait. Lasing na ata ako eh. Hindi kita magets eh. Tsaka parang lasing ka na rin kasi kung ano na yung sinasabi mo. Ibig ko sabihin, just don't push too hard, attorney. Sometimes, the harder you try, the more you push them away. Then you'll know when it's the right time. Sana nga. Kapag dumating yung tamang panahon na yon, tamang pagkakataon, huwag mong sayangin. Gawin mo kung ano ang pinaplano mo. Ira? Lilet, remember yung case na sinabi ko, yung Alarcon case? The one that I need your help with? Gusto ko sanang pag-usapan natin tonight. Okay lang ba sa'yo? Oo, okay lang. Sige, puntahan kita dun sa Keystone pag-out ko dito sa Pau, ha? Focus, Lilet. Hindi ka pwedeng mag-inarte. May kasong nakasalalay sa'yo. Kalayaan ni Ate Ella ang nakasalalay dito. Bakit ang daming chocolate wrapper dito sa basurahan ni Atty. Avalos? Yan. Kinakain niya yung pag-stress siya. Brain food or pampakalma niya. Oh, alam mo na. Mainit na naman ba ang ulo ng sir mo dahil nag-ghost na naman kayo ni Sir Yuzon? Sakto lang. Definitely wala pa rin siyang believe sa akin. Akala ko nga isisisi din sa akin na wala si Mr. Yuzon eh. Ganun ba talaga yun o sa akin lang? Kung makakalampas sa'yo ang maliliit na bagay, how much more ang malalaki? Kabisado mo ah. Quotable quotes niya naman yun. Tsaka mabait naman yun. Wrong timing ka lang talaga. Tsaka kagabi pinagpuyatan ni attorney ang paghahanda para sa court session ngayon. Tapos nag-ghost na naman kayo ni Yuzon. Anong gagawin niyo kay Ella ngayon? Attorney, Yeah. Quick update lang po. Nakapag-motion for bail na po ako sa korte para kay Ate Ella. Alright, sana ma-approve. Anything else? Para po sa inyo. Sugar-free po yan at mas healthy. Pero masarap pa din po at pwede niyo pong stress buster. Wow naman. Paano mo naman nalaman tsokolate paborito ko? Kaya po nang sabi niyo, walang simpleng impormasyon ng pwedeng makalusot sa ating mga abogado. Maraming salamat. Enjoy po. Yeah. Oo, Ira, nandito na ako. Kaya di mo na ako kailangang sunduin sa bahay. Gusto ko sanang mag-dinner tayo sa labas. Doon na lang natin pag-usapan yung Alarcon case. Mabuti pa nga. Kumakalam na rin yung sikmura ako eh. Tsaka di ko yun palalampasin ah. Sabi nga nung boss ko, walang dapat na makalampas sa ating impormasyon ng mga abogado. Lalo na yung gutom. Sige, hintayin na kita dito ah.
Parang nakita ko na yung matandang yun. Tama, siya nga yun. Pero anong ginagawa niya dito? Magkakilala rin sila ni Ira? Sino kaya siya? Kaano-ano siya ni Nanay at ni Ira? At bakit may picture siya sa bahay ni Attorney Alon? Ma! Mama! Huwag niyo saktan ang mama ko! Parang awa niyo na! Wag! Ma! Anong ginawa niyo sa mama? Ren, gising! Anong ginawa niyo sa mama ko? Ren! Ma! Ren, gising! Panaginipan mo na naman yung mama mo. Ren! Ren, dahan-dahan! Mang Kanor? Kamusta na ho kayo? Mabuti naman, Attorney Eira. Kamusta ka na? Sana naman mabuti ang lagay mo pagkatapos nangyari kay Attorney Mayor. Nakikiramay ako. Sayang nga hindi ako nakapunta sa purol niya o kaya sa libing man lang niya. Naoperahan kasi ako eh. Nako, huwag niyo na ho isipin yun, Mang Kanor. Ang importante ay naaalala niyo pa rin po si Mati. At masaya ho ako na naipakilala niya ako sa inyo bago siya mawala. Ira, kliyente mo. Mang Kanor, si Attorney Lilet Matias po, kapatid ko. Kamusta po kayo, Attorney Lily? Opo, mabuti naman po kayo po. Kamusta? Mabuti naman po din. Nakwento siya ni Mati sa akin briefly noon. He was accused of something terrible, but thanks to our mom, Attorney Meredith Simmons, he won the case. Tama ho ba? Sorry, hindi na po kasi nakwento ni Mati yung buong detalye ng kaso. Ayoko na rin balikan yung mga detalye noon eh. Masyadong masalimot. Ang importante ay maalala ang galing at husay ng ina ninyo na tumulong sa aking napagbintangan. Dati po pala kayong kliyente ni Nanay. Yes, Lilet. At napatunayan sa korte na walang kasalanan si Mang Kanor dahil kay Mati. He was one of Mati's first cases na inaccused ng murder pero napatunayang inosente. Matagal ko na kayong sinusubaybayan sa balita. Masaya ako na nakilala ko kayo. Sana ipagpatuloy niyo ang pagtulong sa mga naakusa ng walang kalaban-laban. Hanggat nandito po kami, hindi po mawawalan ng kakampi ang mga naaapi. How ironic. Law firm na pinagkatiwalang pamunuan ni Attorney Simmons. Isa na ako sa mga nagpapatakbo ngayon. At ako na rin ang magpapatakbo sa buhay ng mga anak niya hanggang sa tuluyang bumagsak at masira ang lahat ng taong konektado sa nanay niya.